Ay nako, gabi na naman. Ang tumal ng benta. Di ko na naman napaubos tong paninda ko. Malamang ulam na naman to bukas ng umaga. Aray! Sigaw niya ng matalisod sa isang bato at nawalan ng balansi sa kanatumba. Kasunod nun ay nakarinig si tatay ng kakaibang kaluskos sa di kalayuan. Sandali siyang tumigil upang pakiramdaman ang pinanggalingan ng ingay. Teka, ano yun? Parang ngayon lang ako nakarinig ng ganoong tunog ah. Diyos ko, huwag naman sana. Nakalimutan ko hindi nga pala dapat ako nagpapagabi sa daan. May mga gumagala pala na aswang dito sa baryo namin. Subalit nang makatayo na siya, ay bumagsak mula sa itaas ang isang malaki at mabalahibong nilalang. May matutulis na kuko at naglalaway na tila malalagkit at dikit-dikit. Meron din iyong masangsang na amoy. Aswang! Tigilan mo siya, Ordon. Sana pala hindi na kita binuhay pa nung huli tayo nagkasagupa. Pero huwag kang mag-alala dahil ito na ang huli mong paglitaw sa mundo ng mga mortal. Bago po natin simulan ang buong istorya, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe para lagi po kayong updated sa ating latest uploads. Maraming salamat. Si Reggie, isa lamang po iyon sa nakakakilabot na karanasan na ikinuwento sa akin ng aking ama na si Tatay Joey noong ako ay nasa edad na 22 taong gulang pa lamang. Bagamat 2 dekada na ang nakakalipas, ay hinding-hindi pa rin maaalis sa aking alaala ang bawat detalye ng kanyang sinalaysay. Hindi lamang po si tatay ang may kahindik-hindik na karanasan tungkol sa mga aswang noon sa aming probinsya. Dahil ako rin po mismo ay may personal na karanasan na hindi makakalimutan at iyon ang ibinahagi ko sa inyo ngayong araw na to. Ngunit hayaan po muna ninyo ako magpakilala. Ako po si Paulo, solong anak ng aking mga magulang. 42 taong gulang sa ngayon at nagtatrabaho bilang timekeeper sa isang construction site dito sa Marikina. Dito na rin po kasi kami nakatira ngayong kasama ng aking asawa at 2 naming anak. Tubong kapis po ako at ganoon din naman ang aking mga magulang. Nakatira kami noon sa isang liblib na baryo na hindi ko na lamang po papangalanan. Ngunit tandang-tanda ko pa, noon na pawang mga maliliit na ilaw lamang na nagmumula sa gasera ang nagiging tanglaw sa mga kabahayan sa tuwing sasapit ang dilim. Wala pa kasi mga koneksyon ng kuryente at tubig sa baryo namin noon. Maging ang mga iskinita at kalsada ay pawang mga lubak-lubak at butas-butas pa. Madalas nga ay nababalahaw doon ang mga gulong ng iba't ibang sasakyan sa tuwing matatapos ang pagbuhos ng ulan at nagiging maputit ang daan. Balik tayo sa kwento, si Reggie. 20 taong gulang ako nang mangyari ang sunod-sunod na pag-atake ng mga aswang sa baryo namin noon. At simula noon, dinala ko na sa aking buong alaala ang paniniwala sa mga aswang hanggang sa ngayon at maging hanggang sa aking pagtanda pa. Kawawang si Tang. Nagpaalam lang daw na pumunta sa kamag-anak sa kabilang baryo kagabi para bumisita. At ang usapan nilang mag-asawa uuwi siya sa kasunod na gabi. Pero ilang araw nang nakakalipas, hindi pa rin daw nakakauwi. Naku, baka naman napasarap lang sa pakikipagkwentuhan sa mga kamag-anak. Paminsan-minsan lang kasing nagkikita-kita ang mga yun eh. Sagot naman ni nanay habang nagpapatuloy sa pagkusot. Mabuti pa nga sana kung gano'n lang ang nangyari, Pilar. Ang kaso, nung sinadya ng asawa niya na si Manding na puntahan doon sa kamag-anak, ang sinabi ng kaanak ni Sitang hindi naman daw ito nagawi doon ang gabing yon. Mahabang sagot ni tatay. Kaagad naman kami nagkatinginan ni nanay. Saglit siyang napahinto sa ginagawa at ako naman ay napabuntong hininga. Alam na kasi namin kung ano na naman ang tinutumbok ng kwentong iyon ni tatay. Huwag mong sabihin inaswang si Sitang, Joey. Pagkukumpirma ni nanay na may halong kaba sa boses. Malungkot man sabihin, Pilar, pero ganoon na nga. Natagpuan ang bangkay niya na wala ng buhay doon sa may maisa ni Kaemeng. Naninigas na at walang anumang dugo sa katawan. Ano ba naman ang aasahan natin sa bangkay ng taong inaswang, hindi ba? Sa narinig ay bigla kong kinilabutan. Sa totoo lang kasi
ay hindi lamang iyon ang unang beses na mayroong ganoong pangyayari sa aming lugar. At nais nga sana namin na masanay na lang, ngunit paano namin magagawa yon kung buhay namin ang nakaambang na mawala anumang oras? Tay, ngayon po ba hindi pa rin nalalaman kung sino ang aswang na umaatake dito sa baryo natin? Nag-aalalang tanong ko naman. Mukhang malabo pa sa ngayon, Paulo anak. Simula namang ibang bayan si Albulareng Rosing, nagsunod-sunod na madilim na kaganapan dito sa ating baryo. Diyos ko, huwag naman sanang ang pamilya naman natin ang kasunod na mabiktima. Nay, ako na lang po ang tatapos itong mga labahan natin. Magpahinga na muna kayo ni tatay. Magalang na presenta ko naman. Hindi anak, pasensya ka na. Nabigla lamang ako sa balitang dala ng tatay mo. Napakabuting tao ni Sitang para kitilin ng ganoon-ganoon lang ang buhay. Bakit po kasi gabi siya napunta doon sa may kamag-anak niya? Alam naman siguro niya ang tungkol sa mga aswang na pakalat-kalat dito sa atin Tanong ko habang nakatingin kina tatay at nanay. Nako, ikaw naman, Paolo. Para namang bago ka lang ng bago dito sa baryo natin. Alam mo naman na sa tuwing alas 7 lamang ng gabi huling biyahe ng truck ni Mang Dado patungo sa kabilang baryo. Patapos noon kinabukasan na ang kasunod na biyahe. May palagay ako na hindi na nakarating sa kanyang kamag-anak si Sitang. Marahil pagbaba niya sa truck ni Mang Dado, doon na siya inatake ng aswang. Hindi ba mula doon sa babaan niya masyado pang malayo ang bahay ng kanyang kamag-anak? Diyos ko, Sitang, ang kaibigan ko. Napapabulong at napapaantan na lang si nanay. Malamang, ganoon nga nangyari. Yun din kasi sa pantanang kababaryo natin Dahil nga kasi sabi ng kamag-anak, hindi naman daw doon napunta itong si Sitang. Ibig sabihin, hinarang na siya ng aswang bungad pa lang. Pagpapatuloy pa ni tatay. Nanlulumo naman na natahimik na lamang si nanay habang nakaupo sa bangkito at tila inaalala ang nakaraan nila ng kanyang kaibigan at kababata na si Aling Sitang. Si Reggie nagluksa ang aming baryo dahil sa sinapit na iyon ng kaibigan ni nanay. Kasama na rin na ipinagluksa ng mga tao ang mga naunang biktima ng walang kalaban-laban. Kaya naman nasabi ni nanay at tatay na maswerte si tatay dahil nailigtas ito noon ng isang nilalang na nagngangalang Astro. Hoy Bonoy, Argo! Bakit yung binabato si Lolo Melencio? Mga wala ba kayong magawa? Saway ko sa dalawang bata, isang dapit hapon na habang pauwi ako mula sa maliit na taniman ni Tatay Joey. Kasi naman, siya yung aswang na pumapatay. Sagot ng binatilyo na si Bonoy, nasa edad 16 ito. Tama, at siya rin yung pumatay sa kuya ko. Inaswang niya habang may sakit. Singit naman ang kasama nito na si Argo na nasa 18 taong gulang na. Mabilis naman akong lumapit sa dalawa upang kunin ang mga hawak nilang mga bato. Habang si Lolo Melencio naman ay nakasalampak lamang sa lupa habang nakatakip sa kanyang muka ang salakot na palagi niyang suot sa ulo. Argo, Bonoy, sino bang nagsabi sa inyo yan? Hindi totoo yan Huwag ninyong pagbibintangan si Lolo Melencio. Tandaan nyo, masama ang mambintang ng tao, lalo na kung hindi naman nakita ng dalawa nating mga matang ibinibintang natin sa kanya. Naiintindihan nyo ba? Basta Kuya Paolo, aswang yung matandang yan. Sabi nila nanay at tatay, siya daw ang aswang. Galit na sagot ni Argo. Halika na Kuya Argo, umalis na tayo dito. Baka aswangin pa tayo ng gurang na yan Sasagot pa sana ako, ngunit nagmamadali nang umalis ang dalawa na masama pa rin nakatingin kay Lolo Melencio habang papalayo. Kaya naman wala na akong magawa kundi ang mapailing na lamang. Matapos nun ay nilapitan ko na ang matandang si Lolo Melencio at inakay ito upang makatayo. Mag-isa na lamang sa buhay si Lolo Melencio. Isang palaboy, suot ang marumi at nagkakapalan na alikabok sa damit at sa luwala. May mahaba at nanlalagkit at dikit-dikit na buhok. At ang ngipin niya ay naninilaw na rin. Palagi siyang may suot na salakot sa ulo. At kung minsan naman ay inilalagay niya iyon sa muka kapag merong mga batang umaatake sa kanya upang siya ay paglaruan at saktan. Pagala-gala lamang siya sa baryo at maging sa iba pang mga karatig lugar. Hindi na rin bago sa mga tao sa amin na ganoon ang itsurang ipinapakita nila sa matanda.
Lalo pa at madalas ay nakikita lamang siya sa oras na madilim na at malapit ng gumabi. Kaya naman, hindi maialis sa isip ng mga residente na siya nga ang aswang sa lugar namin. Ngunit dahil sa isa man sa kanila ay wala nang matibay na pruweba, kaya walang sino man ang nagtatangkang paslangin siya ng lubusan. Maliban na lamang sa mga bata na hindi pa lubos na uunawaan ang mga pangyayari. Saan ka ba nang galing, Paolo? At gabi ka nang nakauwi? Hindi tuloy kami makakain ng nanay mo dahil sa kakahintay sa'yo. Galit na sita sa akin ni tatay pagdating ko sa bahay. Pasensya na po, tay. May tinulungan po kasi ako si Lolo Melencio kasi. Nakita akong binabato siya ng Bunoy at Argo. Tapos sinasabi pa nila na siya raw yung aswang. Dahil iyon din naman ang sinasabi ng mga magulang nila sa kanila. Mahabang pagsasalaysay ko naman. O siya, sige na Paulo anak. Maupo ka na at baka lumamig na ang pagkain natin. Joey, tama na munang paninermon ha. Nasa harapan tayo ng hapagkainan. Mahinahon na saway ni nanay kay tatay habang sila rin ay umupo na sa harap ng mesa. Paano ba namang hindi pagdududahan niyang si Melencio? Sa itsura pa lang hindi nakatiwa-tiwala. Paminsan-minsan nga nagsosuspetsa na rin ako dyan Kita mo nga tuwing gabi lang nakikita sa labas. At kapag mataas na ang araw, wala nang nakakaalam kung sang lupalop na siya pumupunta. Mababa ngunit may tunog ng pag-uusga na sabi ni tatay. Psst, ano ka ba naman, Joey? Huwag ka nga magsalita ng ganyan sa harapan ng pagkain. Pang-uusga yung sinasabi mo sa tao. Marahang saway naman ni nanay sa kanya. Totoo naman talaga di ba? Ikaw ba? Kilala mo ba talaga kung sino yan? Bigla na lang sumulpot dito yan na parang kabote. Tapos dito pa pumipirme. Niwala ngang kamag-anak yan di aswang nga. Ibig niyo po sabihin matagal nang pakalat-kalat sa lansangan niyan si Lolo Melencio? Kahit noon pa hindi niyo pa nakikita na isa man lang sa kamag-anak niya? O anak o apo? Takang sunod-sunod na tanong ko naman. Narinig ko na pabuntong hininga si nanay bago nagsalita. Walang sino man ang nakakaalam kung saan nagmula si Lolo Melencio. Basta nakita na lang namin yan dito noon. Sugatan, nangihina ang katawan at parang galing sa anumang pakikipaglaban. At dahil sa awa naman ng mga kababaryo natin, iginamot siya at inabutan ng mga pagkain hanggang sa bumuti ang kanyang kalagayan. Mahabang pagsasalaysay ni nanay sa mababang boses. Bakit po walang sino mang nagpatira sa kanya sa bahay? Takang sunod na tanong ko naman. Marami na sila. Maging kami noon ng tatay mo sinubukan siyang patuloyin dito sa munting bahay natin. Kaya lang pagising namin isang umaga, wala na siya. Ganon din daw ang ginagawa niya sa mga naunang nagpatira sa kanya noon. Matapos makikita na lang namin na madungis ulit at babaho at mukhang wala sa sarili. Kaya ayun, hinayaan na lang namin. Mahabang dagdag pa ni nanay. Natural, nagsawa na rin siguro yung mga kababaryo natin na palaging tinutulungan niyang matandang yan. Kung siya nga mismo ayaw niyang tulungan yung sarili niya. Ay nako. Si Reggie matapos ang usapan at hapunan namin na iyon ay labis akong napaisip. Sumagi sa utak ko ang mga tanong na paano kaya nabubuhay at napapakain ni Lolo Melencio ang kanyang sarili? Paano ito nananatiling ligtas laban sa mga aswang na walang habas na pumapatay at kumikitil ng mga buhay ng mga walang kalaban-laban? Ngunit dahil sa malalim na isiping iyon, hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako. Lumipas ang ilang araw, linggo at buwan, naging maayos at tahimik naman ang buhay sa aming baryo. Wala na kaming nababalitaang mga nabibiktima ng mga aswang. Maging ang mga alagang hayop ng mga tao doon, bagamat nasa labas lamang na kani-kanilang mga kulungan, ay hindi na rin napipinsala. Isang maulan na gabi, tangi mga patak lamang ng tubig ang naririnig sa paligid. Nakaupo ako sa pintuan ng aming bahay habang hinihintay ang pagdating ni nanay at tatay. Nagtungo kasi sila noon sa isang pagtitipon na ipinatawag ng aming kapitana. At tila hinihintay muna ng mga ito na huminto ang ulan kaya sila ginabi ng uwi. Maya-maya narinig kong tila may tumatawag sa aking pangalan. Bahagya akong nagpalinga-linga. Kahit may mga patak ng ulan ay nangingibabaw pa rin ang tinig na iyon na hindi ko mawari kung saan nagmumula.
Nay, Tay, kayo po ba yan? Ngunit tanging pagtawag muli sa aking pangalan ang naging tugon ng naturang boses. Kaya naman labis ang aking pagtataka. Sino ka ba? Magpakita ka. Huwag mo nga akong tinatakot. Hindi dahil mag-isa lang ako ngayon dito sa bahay, matatakot na ako sa'yo. Lumabas ka. Magpakita ka. Sigaw ko, ngunit sa totoo lang ay takot na rin talaga ako ng mga sandaling yon. Ako ito, Paolo. Tumingin ka sa labas. Nandito ako sa tabi ng punong mangga. Sagot naman ng boses. Dahil doon ay kaagad kong kinuha ang lumang sako upang gawing pantulakbong laban sa ulan at lumabas ng bahay. Doon ay nakita ko ang isang wangis ng lalaki na nakasuot ng salakot sa ulo. Nang tuluyan akong makalapit ay nakilala ko kung sino ito. Lolo Melencio, ikaw nga ba yan? Anong ginagawa mo dyan? Saka bakit parang hindi ka yata nababasa ng ulan? Teka, nakakapagsalita ka na rin? Taka at sunod-sunod kong tanong nga. Huwag kang maingay. Halika, samahan mo ko doon sa tinutuluyan kong bahay. Nakangiti namang sagot niya. Si Reggie ng mga oras na iyon ay hindi ko alam kung bakit tila ba ang gaan ng aking pakaramdam at kaagad na nagpatianod sa mga pagyayang iyon ni Lolo Melencio. Matapos kong mabilis na isinarado ang pintuan ng bahay, ay muli akong bumalik kay Lolo Melencio upang sumama sa kanya. Ngunit nang makasama na kami ay tila ba hindi ko alam ang kasunod na nangyari. Namalayan ko na lamang na naroon na kami sa isang puok kung saan ay may mga malalaking tila ugat ng mga puno sa paligid. May mga dahon na kawangis ng balat ng ahas at ang daanan ay animoy hinukay ng malalim ngunit patag. Ibig mong sabihin, Lolo Melencio, dito ka nakatira? Tama ka, kaibigan. Dito na ako nakatira sa loob ng daan-daang taon. Maaaring hindi ka maniniwala pero huwag kang mag-alala. May ipapakita ako sa iyo para patunayan ang lahat ng aking mga sinasabi. Basta ipangako mo lang sa akin na hindi ka matatakot at hindi mo ipagsasabi kahit kanino ang makikita mo ngayon. May papangako mo ba yung kaibigan? Di sige. Basta hindi ako mapapahamak dyan, ha? Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa iyo. Huwag kang kukurap, ha? Matapos iyon sabihin ay inalis niyang muli ang suot ng salakot at itinaas ang dalawang kamay at maya-maya lamang ay nakita ko ang unti-unting pagbabago niya ng anyo. Mula sa itsura ng matandang gusgusin at marungis ay bigla siyang tumangkad at triple na ang sukat ng kanyang ordinaryong katawang tao. At ang itsura niyang iyon ay hinding-hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko, Sir Reggie. Nagkaroon siya ng kulay sobrang puting mga balahibo sa buong katawan. At ang kanyang mata ay naging kulay pinaghalong asul at abuhin. Ang kalahating katawan sa ibabang bahagi ay may mga paa ng kagaya ng isang tao, ngunit may mga matatalas na kuko at balot din sa kulay puting balahibo. At ang kanyang mga tenga ay may tulis na tila isang kuneho. At nang tignan ko ang kanyang muka ay umusli iyon at naging kawangis ng isang lobo sa kabilugan ng buwan. Maging ang kanyang mga kamay ay humaba din at nagsiuslian ang mga matatalas niyang kuko. Patapos ay nagpakawala siya ng isang napakalakas at nakabiminging pag-alulong na animoy isang asong tumatangi sa gitna ng dilim. Nang mga sandaling yun ay pinagdasal ko na sana ay panaginip lamang ang lahat. Sinubukan ko pang ikurap-kurap ang aking mga mata upang tiyakin na nasa realidad ba ako, subalit walang nagbago. Kaya naman napatunayan ko na hindi iyon isang imahinasyon o panaginip lamang. Ito ang tunay kong anyo, kaibigang Paolo. Tayong sa mga katulad mo lamang na mabuting kalooban, ipinapakita ko ang tunay kong anyo. At nais kong magpasalamat sa iyo dahil palagi mo akong pinagtatanggol sa mga mortal na lapastangan. Mahabang paliwanag niya. Mortal? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ko. Hindi ako katulad ninyo. Isa kong aswang nagapunan na naatasan ng aming pinakapinuno upang bantayan at ipagtanggol kayong mga mortal laban sa mga masasamang lipi ng aswang.
Ngunit ng mga nakaraang panahon, naging masama sa akin ang mga tao. Inapi ako, sinaktan at tinaboy dahil sa nakita nilang itsura ko sa mundo ninyo. Kaya itinigil ko ang aking misyon na ipagtanggol sila at labanan ang masasamang aswang. Kaya pala napakarami na biktima ng mga aswang noong nakaraang mga buwan at taon. Ang buong akala ko noon ay hindi ako magtatagumpay sa aking tungkulin bilang tagapagtanggol dahil inakala ko lahat ng mga tao naging masama na sa akin. Subalit nang ipagtanggol mo ko kina Punoy at Argo, napagtanto ko na meron pa palang katulad mo na may malasakit at pagpapalaga sa kagaya kong ibinasura ng mga pantas na tao. Mahaba at makahulugan niyang tugon. Muli ko siyang tinitigan at bigla ay meron akong naalala bago ako muling nagsalita. Yung itsura at anyo mo, base sa kwento ni tatay noon sa akin na may nagtanggol daw sa kanya at nagligtas laban sa isang aswang. Ganyan na ganyan ang anyo ng nagtanggol sa kanya ayon sa pagkakalarawan niya. Ikaw ba yun, Lolo Melencio? Ikaw ba ang nagligtas sa aking ama? Naluluhang tanong ko. Tumango lamang ang nilalang bago dahan-dahang lumapit sa akin dahil nga sa laki nito ay kinailangan ko pang tumingala upang mas makita siya sa malapitan. Ikaw si Astro? Iyon nga ang pangalan na naalala kong sinabi ni tatay eh. Narinig daw kasi niya noon nung tinawag ka ng kalaban mo sa ganoong pangalan. Ako nga si Astro, kaibigan. At ngayon alam mo na ang lahat tungkol sa akin. May papangako mo ba na hindi mo to ipapaalam kahit kanino? Ipinapangako ko sa iyo, Astro. Walang sino mang makakaalam ng tungkol dito. Kaibigan at maasahan mo ko. Tuluyan na akong naluha sa mga sinabi niyang iyon. Matapos ay muli siyang nagsalita na tila tinatantya ang aking sagot. Wala kang pagsasabihan kahit ang iyong mga magulang at mahal sa buhay. Makakaasa ka, Lolo. Astro. Kasunod nun ay yumuko siya at iniabot sa akin ang isang bagay na maliit na hugis dila na pinatuyo. Kunin mo to, kaibigan. Iyan ang anting-anting ng buto ng puting kasoya. Kapag hawak mo yan, nasa iyong bulsa ay hindi ka malalapitan ng anumang masasamang nilalang. Nagtataka man at hindi pa rin makapaniwala ay kinuha ko yon at isinilid sa aking bulsa na suot na salawala. Nasa ganoon kaming tagpo nang marinig ko ang malakas na sigaw ng aking nanay Pilar mula sa di kalayuan. Tila nangihingi ng saklolo. Astro, tinig yun ni nanay eh. Mukhang nasa panganib siya. Tila alam ko na kung ano ang nangyayari. Huwag na tayo mag-aksaya pa ng panahon bago pa sila tuluyang mapahamak ng iyong ama. Doon ay nakita ko na hawak-hawak si nanay ng isang nilalang na mahaba ang buhok at natatakpan ang muka na tanging mga mata lamang ang kita. Kulay pula ang mga mata nito at may mga mahabang kuko. Meron din itong isang sungay sa may ulo na nakaturo pataas. At ang katawan nito ay nangingintab sa kaitiman at animoy pinahiran ng grasa. Si tatay naman ng mga sandaling yon ay tila ipinako ang mga paa sa isang sulok ng aming bahay habang hawak-hawak ang lumang gulok sa kanyang isang kamay at may mga asin naman sa kabila niyang palada. Inay! Tay! Nag-aalalang sigaw ko. Paulo anak, huwag kang lalapit. Lubang mapanganib ang aswang na yan. Hiyaw ni tatay. Pero paano po si nanay, tay? Ngunit bigla ay nakita kong parang unti-unting bumitaw kay nanay ang aswang at para bang nasasaktan ito na inaatake ng hindi nakikitang nilalang. Matapos ay narinig ko ang isang nakakakilabot na tinig mula sa aking likuran. Bitawan mo siya, Rakim. Kung ayaw mong gawin kong abo, itong alaga mong sigbin. Nang lingunin ko yon ay nakita ko si Astro na hawak ang isang hayop na kawangis ng isang aso, ngunit mas pangit at nakakatakot ang itsura. Pinatay mo ang asawa ko, Ordon Astro. Kaya ngayon, kailangan magbayad ang mga mortal na ito dahil sila ang pinapaligan mo. Mamili ka, Rakim, ang buhay ng alaga mo
o pakakawalan mo ang taong hawak mo? Tila nang iinsultong tanong ni Asro sa aswang. Kaagad na pabalyang binitawan ni Rakim si nanay at halos madapa pa iyon. Mabuti na lamang at maagap si tatay at kaagad siya nito nga nasalo. Kasunod nun ay patakbo akong nagtungo sa kanila at nagsama-sama kami sa isang sulok ng bahay. Ngayon, Asro, pakawalan mo ang alaga kong sigbin. Tumupad ka sa kasunduan natin. Maya-maya ay nakita kong itinaas ni Asro sa ere ang sigbin na hawak nito. Tila wala na iyong buhay at wala nang habas na pinupunit niya. Naanimoy isang papel lamang at pinaghiwa-hiwalay ang katawan. Matapos ay hinagis niya yun sa lupa at gumulong-gulong patungo sa paanan ni Rakim. Hindi, nilinlang mo ko, Asro. Ngayon magbabayad ka! Galit na sigaw ni Rakim. Kaibigang Paulo, hawakan mo sa kanang palad ang anting-anting na binigay ko sa'yo. At wag na wag mong bibitawan kahit na anong mangyari, upang hindi nila kayo malapitan at masaktan. Pagbibigay panuto sa akin ni Asro. Kaagad ko namang dinukot sa aking bulsa ang anting-anting at mariin na hinawakan iyon sa aking kanang palad. Matapos ay nagyakapan kaming tatlo nila nanay at tatay. Kasunod nun ay nakita kong sumugod na galit si Rakim kay Asro. Nagbanggaan ang kanilang mga katawan at doon ay inilabas ni Rakim ang kanyang ulo na kanina ay nakatago sa kanyang mahabang buhok. Matulis ang dalawa nitong pangil at malaki ang mga nakaluwa na mga mata. Mahaba at patulis ang dila nito na animoy isang tiktik. Sinubukang hablutin ni Rakim ang malaki at matangkad na katawan ni Asro, ngunit nabigo siya. Sa halip ay isang hila lamang sa kanya ni Asro sa leeg ay kaagad iyong humiwalay mula sa kanyang katawan. Ngunit tila hindi pa rin iyon nawawalan ng buhay kahit pa halos isang darili na lang ang nakadugtong sa katawan at ulo nito. Malakas na inihagis ni Asro ang buong katawan ni Rakim matapos iyong buhatin. Tumalsik iyon sa malayong lugar hanggang sa hindi na nakita. Ngunit wala pang isang segundo ay tila isang hangin iyon na nakabalik sa sumugod sa kinaroroonan ni Asro at kahit pa nakalaylay ang ulo nito mula sa katawan. Tinamaan si Asro ngunit hindi siya natinag. Tumalbog lang si Rakim pabalik sa lupa. Ilang saglit lang ang lumipas ay isa na namang nilalang ang sumugod. Mas maliit iyon kumpara kay Rakim ngunit malaki ang bulto ng pangangatawan. Maraki ang tiyan at walang anumang buhok. Ang mata nito ay nag-iisa lamang sa gitna ng kanyang ulo. At ang mga ngipin ay kawangis ng talim ng ngipin ng buhaya. Umakyat iyon sa balikat ni Asro. Ngunit isang wasiwas lamang niya rito ay mabilis iyong tumalon at kung saan na napunta. Kasunod nun ay muling sumugod si Rakim at biglang humaba ang nag-iisang sungay nito na nakaturo pataas. Akmang itutusok niya na iyon kay Asro, ngunit kaagad iyong nahawakan ng gabunan at kaagad na pinagpuputol-putol. Napasigaw sa sobrang sakit si Rakim. Muling sumalakay ang maliit na nilalang at sa pagkakataon na yon ay may dala na itong isang tila sibat na armas. Tumalon iyon ng malakas at halos ilang segundo rin na nagpalutang-lutang sa ere bago pa bulusok na bumaba at nakahandang tusukin ang ulunan ni Asro. Tinamaan si Asro ng sibat na hawak ng maliit na aswang, ngunit sa balikat lamang iyon tumusok. Habang si Rakim naman ay unti-unti nang nangihina, ngunit patuloy pa rin na lumalaban. Hinawakan niya ang mga paa ni Asro, ngunit hindi niya alam na isa pa lang pagkakamali ang kanyang ginawa. Nang maramdaman ni Asro na hawak ni Rakim ang kanyang isang paa, ay mabilis niya iyong iniangat at mabigat na muling ibinagsak sa buong katawan ni Rakim. Kaagad na tumusok ang mga kuko sa paa ni Asro sa katawan ng kalaban at tumagos iyon hanggang sa likurang bahagi ng aswang. Isang mabigat na tadyak pa ang ginawa ng gabunan at tuluyan na ngang nagkahiwa-hiwalay ang katawan ni Rakim. Samantala ang maliit na nilalang naman ay muling sinubukang hugutin ang kanyang sibat na bumaon sa balikat ng kanyang kalabang si Asro. Ngunit si Asro ang siyang humugot ng sibat at mabilis na itinarak sa nag-iisang mata nito at bumagsak iyon sa lupa.
Kaagad na pumulandit ang kulay itim na dugo at tumalsik iyon sa katawan ni Astro. Kasunod nun ay dinakma niya ang maliit na aswang at saka walang habas na sinagpang iyon at kinain hanggang sa wala nang matira sa parte ng katawan nito. Natapos ang madugong laban at napagtagumpayan iyon ng gabunan na si Astro. Matapos ay bumaling siya sa amin habang kami naman ay manghang-mangha pa rin sa mga nasaksihan at bilis na hindi makapaniwala. Siya ang gabunang nagligtas sa akin. Naalala ko na. Siya nga po, Itay, at alam ko na po ang lahat. Oo nga po pala, ang kaibigan ko. Pagpapakilala ko sa kanila kay Astro matapos kong muling isinilid sa bulsa ang anting-anting. Dahan-dahang lumapit sa amin si Astro at nang nasa harapan na siya namin ay doon siya muling nagpalit ng anyo sa katauhan ni Lolo Melencio. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni tatay at ni nanay nang makilala kung sino ang nasa likod ng anyo ng gabunan. Lolo Melencio, Diyos ko, ikaw ba talaga yan? Paanong? Pinutol ko ang sasabihin ni tatay at ako mismo ang nagkwento ng lahat hanggang sa pagbibigay nito sa akin ng anting-anting ng buto ng puting kasoya. Kaya kahit anong gawin niyo noon para tumira at manuluyan ako sa mga bahay ninyo, ay hindi ko ginusto. Dahil hindi dito ang mundo ko. Doon sa masukal at hindi kilalang sabsaban, iyon ang tunay kong luklukan. Huling dagdag ni Lolo Melencio. Kung gano'n, inais kong humingi ng labis na kapatawaran, Lolo Melencio. Aminin ko na minsan kitang hinusgahan at pinagdudahan. Ngunit nagkamali ako, patawarin mo ko. Nakita kong nangilid pa ang luha sa mga mata ni tatay nang sabihin ang katagang yon. Wala kang dapat alalahanin, Joey. Totoo ang iyong mga hinala na isa kong aswang. Ngunit nais kong malaman ninyo na hindi lahat ng aswang ay kalaban. Minsan, may isang katulad ko na handang ipagtanggol kayo laban sa mga kalahi namin. Kalahi namin ngunit magkaiba ng layunin. Huling wika ni Lolo Melencio at pamigay sa mga bata. Matapos nun ay nagyakap-yakap kaming tatlo at tila mga pagod na naupo sa upuan na kamuntik ng masira ng dahil sa laban. Maya-maya ay nagsalita si Lolo Melencio. Paano mga kaibigan? Kailangan ko munang umalis sa ngayon. Huwag kayong mag-alala. Narito lamang akong palagi sa inyong paligid. Nagmamatsyag, nagbabantay. At kung sakali man na malagay muli sa panganib ang inyong buhay, maging ang buhay ng mga taga-baryo ay kaagad akong darating. Mahabang pahayag at mamamaalam na wika niya bago bumaling sa akin habang matamis na nakatingin at pagpapatuloy sa pagsasalita. Kaibigan, ingatan mo ang anting-anting na pinagkaloob ko sa iyo, ha? Iyan ang magiging pananggalang ninyo laban sa mga masasamang aswang. Pansamantala habang wala ko sa oras ng panganib. Iyon ang huli niyang sinabi bago tuluyan ng lumabas ng aming bahay at kusang naglaho. Malungkot man ang aming mga mukha sa kanyang pag-alis, ngunit masaya naman ang aming mga puso dahil minsan ay may isang matandang si Lolo Melencio na inakala ni tatay at ng ibang tao na isang kalaban. Ngunit ito pala ang magiging sagot sa pagkamit ng hustisya at katahimikan at kapayapaan sa buong baryo. At dito po natatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.